Sa isang maliit na baryong napapalibutan ng malalawak na bukirin at luntiang mga puno, nakatira si Rose kasama ang kaniyang mga magulang. Tahimik ang kanilang pamumuhay, ngunit hindi maikakaila na araw-araw nilang pinagdaraanan ang hirap ng buhay. Ang kanilang maliit na kubo ay yari sa kawayan at pawid. At sa tuwing dumarating ang tag-ulan, ay kailangan nilang maglagay ng mga palanggana upang saluhin ang mga patak ng tubig na tumutulo mula sa bubong. Si Rose ay 16 na taong gulang. Siya ay masipag, mabait, at mapagmahal sa kaniyang pamilya. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, hindi siya kailanman nagreklamo. Tuwing madaling araw, ay gumigising siya upang tumulong sa kaniyang ama sa bukirin at sa kaniyang ina sa pag-aalaga ng ilang hayop na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Mayroon silang ilang manok, 2 kambing, at 1 kalabaw na ginagamit sa pagsasaka. Hindi man kalakihan ang kita ng mga ito, sapat na iyon upang kahit paano ay may maihain silang pagkain sa kanilang hapag. Isang umaga, habang nagpapakain si Rose ng mga manok, napansin niyang may isang inahing manok na hindi niya madalas makita. Kulay ginto ang mga balahibo nito at tila kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Nagtaka si Rose. Hindi niya matandaang meron silang ganoong manok. Lumapit siya rito ng dahan-dahan. Hindi naman ito natakot. Sa halip ay tila maamo itong tumingin sa kaniya. Kanino kaya ang manok na ito? Bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Maya-maya ay bumalik siya sa bahay upang tanungin ang kaniyang mga magulang. "Nay, tay, may nakita po akong kakaibang manok sa likod ng bahay," sabi niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. "Anong itsura?" tanong ng kaniyang ama. "Kulay ginto po ang balahibo. Napakunot noo," ang kaniyang ina. "Wala naman tayong ganiyang manok." Muli silang lumabas upang tingnan ang sinasabi ni Rose. Ngunit pagdating nila roon, ay wala na ang manok, parang bula itong naglaho. Napakamot sa ulo ang kaniyang ama. Baka na malikmata ka lang. Ngunit sigurado si Rose sa kaniyang nakita. Kinabukasan muli niyang nakita ang parehong manok. Nasa ilalim ito ng isang puno ng mangga. Tahimik lamang itong nakaupo. Nang mapansin nitong nakatingin si Rose, tumayo ito at dahan-dahang naglakad patungo sa likod ng kanilang bakuran. Sinundan niya ito. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng lupain na bihira nilang puntahan. Maraming damo roon at halos natatakpan na ang lupa. Huminto ang manok sa isang maliit na pugad na nakasilong sa mga damuhan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Rose. Nagtaka ang dalaga, lumapit siya sa pugad. At doon ay nakita niya ang isang itlog. Ngunit hindi ito ordinaryong itlog. Kulay pula ito. Matingkad na pula. Halos parang isang mamahaling bato ang kinang nito. Napaatras si Rose sa pagkagulat. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoong itlog. Dahan-dahan niya itong pinulot. Mainit-init ito sa kaniyang mga kamay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang hawak ito. Parang may kapayapaang dumadaloy sa kaniyang katawan. Agad niya itong iniuwi. Namangha rin ang kaniyang mga magulang. "Ngayon lang ako nakakita ng ganiyang itlog," sabi ng kaniyang ina. "Baka may halaga iyan," dagdag ng kaniyang ama. Ipinasya nilang itago muna ito. Ibinilad nila ito sa isang malinis na basket sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang araw. Walang nangyari sa itlog, ngunit may mga bagay na unti-unting nagbago. Isang araw, dumating ang isang negosyante sa baryo. Naghahanap ito ng sariwang gulay upang bilhin. Nagkataong masagana ang ani ng pamilya ni Rose. Binili ng negosyante ang lahat ng kanilang gulay sa mas mataas na presyo. Hindi makapaniwala ang kaniyang ama. Sa unang pagkakataon ay nakapag-uwi siya ng perang higit pa sa inaasahan niya. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap naman sila ng balita na ang isang malayong kamag-anak ay nag-iwan ng maliit na parsela ng lupa para sa kanilang pamilya. Isa na namang biyaya ang dumating, patuloy ang sunod-sunod na magagandang pangyayari. Ang kanilang mga manok ay dumami. Ang kanilang mga pananim ay naging mas malusog.
maging ang kanilang kalabaw ay tila lumakas at naging masigla. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa baryo. Napansin nilang tila biglang gumanda ang buhay ng pamilya ni Rose. May ilan na natuwa para sa kanila. Ngunit meron ding nainggit. Isa na rito si Aling Marta, isang kapitbahay na kilala sa pagiging mausisa. Madalas niyang obserbahan ang pamilya ni Rose. Isang hapon, habang bumibili siya ng gulay sa kanila, napansin niya yung kakaibang pulang itlog na nasa loob ng bahay. "Anong itlog yan?" tanong niya. Nagkatinginan sina Rose at ang kaniyang ina. "Lumang itlog lang po," sagot ni Rose. Ngunit hindi naniwala si Aling Marta. Mula noon ay lalo siyang naging interesado sa pulang itlog. Samantala, hindi alam ng pamilya ni Rose na may isa pang taong nagmamasid sa kanila. Sa kabilang dulo ng baryo ay may isang matandang lalaki na kilala bilang Mang Isko. Tahimik lamang itong namumuhay at bihirang makihalubilo sa iba. Ngunit nang mabalitaan niya ang tungkol sa pulang itlog, tila may nabuhay na lumang alaala sa kaniyang isip. Isang gabi, nagtungo siya sa bahay ni Rose. Ikinagulat ng pamilya ang kaniyang pagdating. "Mang Isko?" sabi ng ama ni Rose. Tahimik na tumingin ang matanda sa kanila. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kaniyang paningin sa pulang itlog. Namutla siya. "Hindi ninyo alam kung ano ang hawak ninyo," mahinahon niyang sabi. Nagtaka silang lahat. "Ano po ba ito?" tanong ni Rose. Huminga ng malalim ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas, may alamat tungkol sa isang pulang itlog na hatid ng mahiwagang manok. Sinasabing, nagbibigay ito ng swerte sa mga taong may mabuting puso. Tahimik na nakinig ang lahat. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong tandaan. "Ano po iyon?" tanong ng ina ni Rose. Tumingin si Mang Isko sa pulang itlog. "Kapag nalaman ito ng mga taong sakim, magsisimula ang mga problemang hindi ninyo inaasahan." Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan ni Rose ang mahiwagang pulang itlog, hindi niya alam na ito pa lamang ang simula ng isang pambihirang paglalakbay na magbabago sa kaniyang buhay magpakailanman. Hindi agad nakatulog si Rose ng gabing iyon. Paulit-ulit na umuukit sa kaniyang isipan ang mga sinabi ni Mang Isko tungkol sa pulang itlog. Habang nakahiga siya sa kaniyang banig, tanaw niya ang basket na pinaglalagyan ng mahiwagang bagay. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa kanilang bintana, tila banayad na kumikislap ang itlog. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ang biyayang dumating sa kanilang pamilya. Ngunit kung totoo ang babala ni Mang Isko, maaaring may kapalit ang lahat ng ito. Kinabukasan, maagang nagising si Rose. Lumabas siya upang magpakain ng mga manok. Habang abala siya, napansin niyang muli na namang lumitaw ang gintong manok. Tahimik lamang itong nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Tila hinihintay siya. Dahan-dahang lumapit si Rose. Ngunit nang makalapit siya, tumalikod ang manok at nagsimulang maglakad papunta sa kakahuyan sa likod ng kanilang lupain. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kung anong puwersang nagtutulak sa kanya upang sundan ito. Naglakad siya sa makipot na daan. Habang lumalalim siya sa kakahuyan, lalong naging tahimik ang paligid. Naririnig lamang niya ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga dahon. Ilang sandali pa ay huminto ang gintong manok sa harap ng isang malaking bato na halos natatakpan ng lumot. Tiningnan siya nito. Pagkatapos ay mabilis na lumipad paalis. Naiwan si Rose na naguguluhan. Lumapit siya sa bato. Napansin niyang may kakaibang ukit sa ibabaw nito. Mukha itong sinaunang simbolo. Bagaman hindi niya maintindihan ang kahulugan nito, pakiramdam niya ay may kaugnayan iyon sa pulang itlog. Bigla siyang kinabahan. Agad siyang bumalik sa bahay. Pagdating niya roon ay nadatnan niyang kausap ng kanyang ama, si Mang Isko. Mukhang seryoso ang kanilang usapan. "Ayan na si Rose," sabi ng matanda. Lumapit ang dalaga. "Nakita ko po ulit ang gintong manok." Nagulat si Mang Isko. "Saan?"
Ikinuwento ni Rose ang lahat ng kaniyang nakita, lalong naging mabigat ang mukha ng matanda. May ibig sabihin iyan. Ano po? Tanong ng ama ni Rose. Matagal na nanahimik si Mang Isko bago sumagot. Ayon sa alamat, ang gintong manok ay tagapagbantay lamang, hindi talaga siya ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kundi ano po? Tanong ni Rose. May mas malaking lihim na nakatago sa likod ng pulang itlog. Lalong lumaki ang pagtataka nilang lahat. Ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag ang matanda. Sa halip ay sinabi niyang mag-iingat sila sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang pagdating ng magagandang pagkakataon sa kanilang pamilya. Ang lupang minana nila ay napag-alamang mataba at angkop sa maraming uri ng pananim. Masagana rin ang kanilang ani dahil dito unti-unti silang nakaipon ng pera. Nagsimula silang magpagawa ng mas matibay na bahay. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Rose. Sa unang pagkakataon, nakikita nilang may pag-asa silang makaahon sa kahirapan. Ngunit habang lumalago ang kanilang kabuhayan, lumalalim din ang inggit ng ilang tao sa baryo. Pinakamalala rito si Aling Marta. Halos araw-araw ay may dahilan siya upang dumaan sa kanilang bahay. Kung minsan ay manghihiram ng asin. Kung minsan naman ay magtatanong tungkol sa kanilang ani. Ngunit alam ni Rose na hindi iyon ang tunay nitong pakay. Naghahanap lamang ito ng pagkakataong malaman ang lihim ng kanilang swerte. Isang hapon, habang nasa bukirin ang kaniyang mga magulang, naiwan si Rose sa bahay. Abala siya sa pag-aayos ng mga kagamitan nang makarinig siya ng mahinang kaluskos. Napalingon siya, may aninong mabilis na gumalaw sa may bintana. Kinabahan siya, lumapit siya upang silipin ang labas, ngunit wala siyang nakitang tao. Nang muli siyang bumalik sa loob ng bahay, napansin niyang bahagyang nakabukas ang takip ng basket na pinaglalagyan ng pulang itlog. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Sigurado siyang isinara niya iyon bago siya lumabas. Agad niyang sinuri ang itlog. Nandoon pa rin ito. Ngunit hindi nawala ang kaniyang kaba. May nagtangkang kumuha nito. Hindi siya nagkamali. Nang gabing iyon, sinabi niya ang lahat sa kaniyang mga magulang. Nag-alala ang mga ito. Nagpasya silang ilipat ang itlog sa isang mas ligtas na taguan. Sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay ay may maliit na kahunggawa sa kahoy. Doon nila itinago ang mahiwagang bagay. Ilang araw ang lumipas, naging tahimik ang lahat. Akala nila ay tapos na ang panganib. Ngunit isang gabi habang natutulog ang buong pamilya, may isang taong palihim na lumapit sa kanilang bahay. Dahan-dahan nitong binuksan ang bakod. Tahimik itong naglakad papunta sa bintana. Ang taong iyon ay si Aling Marta. Matagal na niyang pinagmamasdan ang pamilya ni Rose. Naniniwala siyang nasa pulang itlog ang lihim ng kanilang pag-unlad. At ngayong gabi, balak niyang alamin ang katotohanan. Maingat siyang sumilip sa loob. Madilim ang bahay. Mukhang mahimbing ang tulog ng lahat. Dahan-dahan niyang itinulak ang bintana. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may narinig siyang tila pakpak na humahampas sa hangin. Napalingon siya at halos mapasigaw siya sa takot. Sa ibabaw ng bubong ng bahay ay nakatayo ang gintong manok. Nagningning ang mga mata nito sa dilim, parang nagbabantay. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Aling Marta. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng matinding takot. Agad siyang tumakbo palayo, hindi na niya nilingon pa ang bahay. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang nagkasakit si Aling Marta matapos ang nangyari noong gabi. Hindi malaman ng mga tao kung ano ang dahilan, ngunit si Rose ay hindi mapakali. Pakiramdam niya ay may connection iyon sa pulang itlog. Makalipas ang ilang araw, muling dumalaw si Mang Isko. Pagkakita pa lamang niya kay Rose, ay agad niyang sinabi ang mga salitang lalong nagpalalim sa hiwaga. Malapit nang magsimula ang tunay na dahilan kung bakit napunta sa iyo ang pulang itlog. Napatingin si Rose sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin ang matanda sa malayong kabundukan.
Pagkatapos ay marahang nagsalita. May isang lihim na matagal nang nakabaon sa baryong ito at ikaw ang napiling makatuklas nito. Napatigil si Rose. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pulang itlog ay hindi lamang tungkol sa swerte. May mas malaki itong layunin. Layuning unti-unti nang lumalapit sa kaniyang buhay. Mula nang sabihin ni Mang Isko na may nakatagong lihim sa kanilang baryo, hindi na mapalagay si Rose. Habang ginagawa niya ang kaniyang mga gawain araw-araw, palagi niyang naiisip ang mahiwagang pulang itlog at ang tunay nitong layunin. Maraming tanong ang bumabagabag sa kaniya. Bakit siya ang napili? Saan nagmula ang gintong manok? Ano ang lihim na sinasabi ni Mang Isko? Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, muling nagtungo ang matanda sa kanilang bahay. Sa pagkakataong iyon, ay may dala siyang isang lumang sisidlang kawayan na halatang matagal nang nakatago. Pinaupo niya sina Rose at ang kaniyang mga magulang. Pagkatapos ay inilapag niya ang sisidlan sa mesa. Panahon na upang malaman ninyo ang bahagi ng katotohanan, sabi niya. Tahimik silang nakinig. Dahan-dahang binuksan ni Mang Isko ang sisidlan. Mula rito ay inilabas niya ang isang lumang piraso ng tela na halos kupas na sa katandaan. May mga guhit at simbolo itong nakaukit. Hindi maintindihan ni Rose ang mga ito. Mahigit 100 taon na ang nakalipas panimula ng matanda. Ang baryong ito ay dumanas ng matinding tagtuyot. Walang nagsalita. Natuyo ang mga ilog. Nalanta ang mga pananim. Nagutom ang maraming pamilya. Napayuko ang ama ni Rose habang nakikinig. Sa panahong iyon may isang dalagang nagngangalang Eliza. Katulad mo, mabuti ang kaniyang puso at handang tumulong sa iba. Tahimik na nakinig si Rose. Ayon sa alamat, isang araw ay may nakita rin siyang gintong manok sa kagubatan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, kapareho ng kaniyang karanasan. Sinundan niya ito hanggang sa isang lihim na lugar sa kabundukan. Huminto sandali si Mang Isko. At doon niya natagpuan ang unang pulang itlog. Parang lumamig ang paligid habang nagpapatuloy ang kwento. Pagkatapos noon, nagsimulang bumalik ang kasaganaan sa baryo. Nagkaroon muli ng ulan, lumago ang mga pananim, nawala ang taggutom. Kung ganoon po, mabuti naman pala ang pulang itlog, sabi ng ina ni Rose. Tumango ang matanda. Oo, ngunit hindi lahat ay nasiyahan. Napakunot-no si Rose. May mga taong naging sakim. Naging mabigat ang kaniyang tinig. Nais nilang angkinin ang kapangyarihan ng itlog. Tahimik ang lahat. Dahil sa kanilang kasakiman, nagkaroon ng alitan. Nag-away-away ang mga tao. Nagkaroon ng pagkakawatak-watak ang baryo. Naramdaman ni Rose ang lungkot sa kwento. Upang mapigilan iyon, itinago ng mga tagapagbantay ang lihim ng pulang itlog. Ano po ang nangyari kay Eliza? Tanong ni Rose. Matagal bago sumagot si Mang Isko. Wala nang nakakaalam. Lalong lumalim ang hiwaga. Pagkatapos ng usapan, iniwan ni Mang Isko ang lumang tela kay Rose. Pag-aralan mo ito. Pero hindi ko po maintindihan ang mga simbolo. Darating ang panahon na maiintindihan mo rin. Umalis ang matanda. Naiwan si Rose na maraming iniisip. Kinagabihan, inilabas niya ang tela at pinagmasdan ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. May mga guhit na parang bundok. May ilog. At may bilog na kahawig ng pulang itlog. Ngunit may isang bahagi na agad nakakuha ng kaniyang pansin. May simbolong kahawig ng malaking bato. Naalala niya ang batong nakita niya sa kakahuyan. Ang batong pinagdalhan sa kanya ng gintong manok. Bigla siyang kinilabutan. Hindi kaya konektado ang mga ito. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa kakahuyan. Hindi niya sinabi sa kaniyang mga magulang ang kaniyang balak upang hindi sila mag-alala. Maaga siyang umalis. Tahimik ang paligid habang tinatahak niya ang daan. Nang marating niya ang malaking bato, muli niyang sinuri ang mga ukit. Ngayon ay mas maingat siyang tumingin. At napansin niya ang isang bagay. May maliit na bahagi ng bato na tila naiiba ang kulay. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Biglang gumalaw ang isang bahagi ng bato. Napaatras siya sa gulat. May lumitaw na makitid na siwang sa gilid. Nanlaki ang kaniyang mga mata.
Hindi siya makapaniwala. May nakatagong lagusan sa likod ng bato. Sandali siyang nag-alangan. Ngunit nanaig ang kaniyang pag-usisa. Pumasok siya sa makitid na daan. Madilim ang loob, ngunit may mga maliliit na siwang sa itaas kung saan pumapasok ang sinag ng araw. Habang lumalalim siya sa lagusan, napansin niyang may mga sinaunang ukit sa mga dingding. Katulad ng mga simbolong nasa lumang tela. Patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Napatigil siya. Sa gitna ng silid ay may isang pedestal na bato. At sa ibabaw nito ay may isang lumang kahon. Punong-puno ng alikabok ang paligid. Halatang matagal nang walang taong nakapunta roon. Dahan-dahang lumapit si Rose. Kinakabahan ang kaniyang dibdib. Nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kaniya ang isang lumang pergamino. May nakasulat dito na halos hindi na mabasa. Ngunit may isang pangungusap na malinaw pa rin. Ang swerte ay hindi gantimpala. Ito ay pagsubok. Napakunot noo si Rose. Hindi niya lubos maunawaan ang kahulugan nito. Ngunit pakiramdam niya ay napakahalaga ng mensaheng iyon. Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, may narinig siyang yabag mula sa lagusan. Agad siyang napalingon. May ibang tao sa loob. Lumakas ang tibok ng kaniyang puso. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumingin sa madilim na daanan. At sa pagitan ng mga anino ay may nakita siyang figura ng isang lalaki. Tahimik itong nakatayo. Pinagmamasdan siya. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi niya ito kilala. At mukhang alam nito ang tungkol sa lihim na lugar na iyon. Napatigil si Rose sa kaniyang kinatatayuan. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang pergamino habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa dulo ng lagusan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil natatakpan ng dilim ang malaking bahagi ng kaniyang anyo. Tila sinusukat ng estranghero ang bawat kilos niya. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Rose. Nais niyang tumakbo palabas ng lihim na silid, ngunit natatakot siyang pakaharangin siya ng lalaki. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit ang estranghero. Lumantad ang kaniyang mukha sa sinag ng liwanag na pumapasok mula sa kisame. Isa siyang binatang nasa kalagitnaan ng 20 taong gulang. Matangkad, kayumanggi at may seryosong anyo. Hindi siya mukhang masama, ngunit hindi rin siya mukhang dapat pagkatiwalaan agad. "Sino ka?" tanong ni Rose. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin muna ito sa kahon at sa pergaminong hawak niya. "Ako dapat ang magtanong niyan," sabi nito. Napakunot noo si Rose. "Nakita ko muna ang lugar na ito." Bahagyang ngumiti ang binata. "At matagal ko na itong hinahanap." Naguluhan si Rose. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang lalaki. "Ang pangalan ko ay Daniel." Tahimik na nakinig si Rose. "Ang lolo ko ang nagkwento sa akin tungkol sa nawawalang lagusan at sa lihim na nakatago rito." Napatingin si Rose sa paligid. "Kilala mo ba ang tungkol sa pulang itlog?" Nakita niyang nagbago ang ekspresyon ni Daniel. Para bang may matagal na niyang inaasahang marinig ang tanong na iyon. "Oh!" Nanlaki ang mga mata ni Rose. "Ano ang alam mo?" Ngunit sa halip na sumagot ay tumingin muna si Daniel sa pasukan ng lagusan. Tila sinisigurong walang ibang tao roon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rose. "Mas marami pang tao ang naghahanap sa pulang itlog kaysa sa inaakala mo." Naramdaman ni Rose ang muling pagbalik ng kaba. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lamang mga taga-baryo. Lalong naging seryoso ang mukha ng binata. May mga taong matagal nang nais makuha ang kapangyarihang dala nito. Napayakap si Rose sa pergamino. Naalala niya ang babala ni Mang Isko. Unti-unti niyang napagtatanto na mas malaki pala ang lihim na kaniyang kinakaharap. "Maaari ba kitang pagkatiwalaan?" tanong niya. Matagal na tumingin si Daniel sa kaniya. Pagkatapos ay tumango. "Hindi kita masasaktan." Hindi man ganap na kumbinsido si Rose, may kung anong katapatan siyang nakita sa mga mata ng binata.
Maya-maya ay magkasama silang lumabas ng lagusan. Paglabas nila sa kakahuyan ay nagsimula ng lumubog ang araw. Nagpaalam si Daniel. Ngunit bago siya umalis ay nagbigay siya ng babala. Mag-ingat ka. Bakit? Dahil kapag nalaman ng iba na nasa iyo ang pulang itlog, hindi sila titigil hanggat hindi nila iyon nakukuha. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Tahimik siyang naglakad palayo hanggang sa mawala sa paningin ni Rose. Pagdating ni Rosa sa bahay, nadatnan niyang naghihintay ang kaniyang mga magulang, halata ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Saan ka nang galing? Tanong ng kaniyang ina. Nagatubili si Rose, ngunit naisip niyang hindi niya maaaring itago ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa lihim na lagusan, ngunit hindi muna niya binanggit si Daniel. Tahimik na nakinig ang kaniyang ama, pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Mas mabuting mag-ingat tayo. Tumango si Rose. Kinagabihan ay muli nilang inilabas ang pulang itlog. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin ni Rose na tila mas maliwanag ang kulay nito kaysa dati. Parang may liwanag na nagmumula sa loob. Nakikita ninyo ba yon? Tanong niya. Tumango ang kaniyang mga magulang. Kitang-kita rin nila. Unti-unting lumakas ang pagkinang ng itlog. Pagkatapos ay may nangyaring hindi nila inaasahan. Lumitaw sa ibabaw nito ang isang manipis na guhit ng liwanag. Parang isang maliit na sinag na nakaturo sa isang direksyon. Napaatras silang lahat sa gulat. Patuloy na nakaturo ang liwanag sa gawing hilaga, sa direksyon ng kabundukan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Bulong ng ina ni Rose. Walang nakasagot. Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, alam ni Rose na may nais ipakita ang mahiwagang itlog. At ang lugar na iyon ay nasa kabundukan. Kinabukasan, muling dumalaw si Mang Isko. Hindi na nagtaka si Rose. Parang alam ng matanda ang bawat nangyayari kahit hindi nila ito sinasabi. Nang makita niya ang pulang itlog ay agad niyang napansin ang pagbabago. Nagsimula na, mahina niyang sabi. Ano po ang nagsimula? Tanong ni Rose. Ang pagising ng lihim. Natahimik silang lahat. Lumapit si Mang Isko sa bintana. Tumingin siya sa malayong kabundukan. May nakatagong lugar doon. Katulad po ba ng lagusan? Tanong ni Rose. Higit pa roon? Lalong naging mausisa ang dalaga. At ikaw ang kailangang makarating doon. Bumigat ang pakiramdam ni Rose. Hindi niya alam kung bakit siya ang napili. Isa lamang siyang simpleng dalaga mula sa mahirap na pamilya. Ngunit habang tumatagal, tila unti-unting nagiging malinaw na may dahilan ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay nagsimulang maghanda si Rose. Hindi niya alam kung kailan siya maglalakbay, ngunit nais niyang maging handa. Samantala may ibang mga mata na nakamasid sa kanilang bahay. Sa isang lumang kubo sa gilid ng baryo, 3 lalaki ang nag-uusap. Nasa kanilang mesa ang isang lumang mapa. Isa sa kanila ay may pilat sa muka. Sigurado ka bang nasa baryong ito ang pulang itlog? Tanong ng isa. Tumango ang lalaking may pilat. Matagal na nating sinusundan ang mga palatandaan. Ano ang balita? Ngumisi ang lalaki. Nakita na natin ang may hawak nito. Tahimik ang dalawa. Pagkatapos ay tumingin sila sa direksyon ng bahay ni Rose. At sa kanilang mga mata ay mababanag ang isang layuning hindi mabuti. Sa unang pagkakataon, tunay na papalapit ang panganib. At hindi pa alam ni Rose na ang kaniyang paglalakbay tungo sa lihim ng pulang itlog ay malapit nang magsimula. Lumipas ang ilang araw matapos ang kakaibang pangyayari sa pulang itlog. Patuloy pa rin ang manipis na sinag ng liwanag na lumalabas mula rito tuwing gabi. Hindi ito nagbabago ng direksyon. Palagi itong nakaturo sa hilaga, patungo sa matatayog na kabundukan na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo. Marami ng alamat tungkol sa lugar na iyon. May mga nagsasabing may mga sinaunang guho roon. May ilan namang naniniwalang may nakatagong kayamanan. At meron ding mga naniniwalang may mga lihim na hindi dapat gambalain. Sa kabila ng lahat ng iyon, alam ni Rose na kailangan niyang sundan ang itinuturo ng pulang itlog. Isang gabi, nagtipon silang mag-anak
kasama si Mang Isko. Tahimik ang matanda habang pinagmamasdan ang itlog. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rose. "Handa ka na ba?" Hindi agad nakasagot ang dalaga. Sa totoo lamang natatakot siya. Ngunit mas matindi ang kaniyang pagnanais na malaman ang katotohanan. "Opo," tumango si Mang Isko. "Kung ganoon, kailangan mong umalis bago pa maunahan ng iba." Napakunot noo ang ama ni Rose. "Ibig ninyong sabihin ay may ibang naghahanap din?" "Oo." Naging mabigat ang tinig ng matanda. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lihim ng pulang itlog. Nagkatinginan ang pamilya. Alam nilang hindi na sila maaaring maghintay pa. Kinabukasan ay nagsimula ang paghahanda. Nagbaon si Rose ng pagkain, tubig at ilang damit. Binigyan siya ng kaniyang ina ng maliit na rosaryong matagal nang iniingatan ng kanilang pamilya. "Para lagi kang maging ligtas," sabi nito. Napaluha si Rose habang niyayakap ang kaniyang ina. Maging ang kaniyang ama ay nahirapang itago ang lungkot. Ngunit nauunawaan nilang kailangang gawin ito ng kanilang anak. Bago sumikat ng lubos ang araw, handa na si Rose. Ngunit nagulat siya nang makita si Daniel sa labas ng kanilang bakuran. May dala rin itong mga gamit para sa paglalakbay. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang binata. "Hindi ka maaaring pumunta roon nang mag-isa." Nagulat ang dalaga. "Bakit?" "Dahil alam ko ang ilang bahagi ng daan." Lumabas si Mang Isko mula sa bahay. Hindi siya mukhang nagulat. Parang matagal na niyang alam na darating si Daniel. "Hayaan mong sumama siya," sabi ng matanda. Tumingin si Rose kay Daniel. Bagaman hindi pa niya lubos na kilala ang binata, pakiramdam niya ay mapagkakatiwalaan naman ito. Kaya pumayag siya. Maya-maya ay nagsimula na silang maglakad. Habang papalayo sila sa baryo, unti-unting nagiging masukal ang paligid. Ang mga bukirin ay napalitan ng matataas na puno. Ang mga landas ay naging mas makitid. At habang tumatagal, ay lalo nilang nararamdaman ang katahimikan ng kagubatan. Habang naglalakad ay nagkwento si Daniel. "Nang bata pa ako, madalas akong magkwento ng aking lolo tungkol sa pulang itlog." Tahimik na nakinig si Rose. Isa raw siyang tagapag-ingat ng mga lumang lihim. Katulad ni Mang Isko? Maaaring magkaibigan sila noon. Nagulat si Rose. Ngunit nang isipin niya ito, tila posible nga. Pareho silang maraming alam tungkol sa alamat. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad ay nakarating sila sa isang maliit na batis. Nagpahinga muna sila roon. Habang umiinom ng tubig si Rose, may napansin siyang kakaiba. Ang pulang itlog na nasa loob ng kaniyang bag ay bahagyang umiinit. Inilabas niya ito. Agad yung nagliwanag. Napalingon si Daniel. May nangyayari. Hindi pa man sila nakakapagsalita ay may narinig silang kaluskos mula sa mga palumpong. Pareho silang napatayo. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Rose. Muling narinig ang kaluskos. Pagkatapos ay may 3 lalaking lumabas mula sa kakahuyan. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Nakilala niya agad ang isa sa mga ito. Ito ang lalaking may pilat sa mukha na minsan niyang nakita sa palengke ng baryo. Ngunit ngayon ay malinaw na hindi sila nagkataong naroon lamang. Ngumisi ang lalaki. "Sa wakas ay natagpuan din namin kayo." Agad na humakbang si Daniel sa harap ni Rose. "Ano ang kailangan ninyo?" Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin ito sa pulang itlog. Punong-puno ng kasakiman ang kaniyang mga mata. "Ibigay ninyo ang itlog." Mahigpit itong hinawakan ni Rose. "Hindi." Nawala ang nangiti ng lalaki. "Kung ganoon, mapipilitan kaming kunin iyan." Lumapit ang dalawa niyang kasama. Lalong naging tensyonado ang paligid. Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang lumiwanag ng matindi ang pulang itlog. Napaatras ang 3 lalaki. Kasabay noon ay may lumitaw na gintong liwanag mula sa kagubatan. Maya-maya ay nakita nilang muli ang mahiwagang gintong manok, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas maliwanag ito ngayon. Mas malaki. At tila nababalot ng kakaibang kapangyarihan. Napatigil ang mga lalaki. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha.
Biglang umihip ang malakas na hangin. Napaurong ang mga humahabol. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtakbuhan sila palayo, parang may kinatatakutang hindi nila kayang harapin. Muling naging tahimik ang paligid. Unti-unting humina ang liwanag ng gintong manok. Pagkatapos ay tumingin ito kay Rose. At gaya ng dati, nagsimula itong maglakad patungo sa kabundukan. Parang inaanyayahan silang sumunod. Nagkatinginan sina Rose at Daniel. Pareho nilang alam ang ibig sabihin nito. Hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Sa halip, nagsisimula pa lamang silang makalapit sa tunay na lihim. Habang papalubog ang araw, muli silang naglakad kasunod ng mahiwagang gintong manok. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa unahan, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang lihim ng pulang itlog ay mas malalim kaysa sa kanilang inaakala. At sa puso ng kabundukan, naghihintay ang isang katotohanang kayang baguhin ang kanilang buhay magpakailanman. Patuloy na tinahak ni Rose at Daniel ang landas na tinutunton ng mahiwagang gintong manok. Habang papalalim sila sa kabundukan, lalong nagiging mailap ang daan. Ang mga puno ay mas matatangkad, ang mga damuhan ay mas makakapal, at ang malamig na hangin ay tila may dalang mga lihim mula sa nakaraan. Pagsapit ng gabi ay pansamantala silang huminto sa isang ligtas na bahagi ng kagubatan. Nagsindi sila ng maliit na apoy upang magpainit. Tahimik silang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga bituin. Maya-maya ay nagsalita si Daniel. Sa tingin mo, ano ang makikita natin sa dulo ng paglalakbay na ito? Napaisip si Rose. Hindi ko alam. Tumingala siya sa kalangitan. Pero pakiramdam ko, may dahilan kung bakit napunta sa akin ang pulang itlog. Tumango si Daniel. Nararamdaman ko rin iyon. Hindi na sila nag-usap pa. Kinabukasan ay maaga silang nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras ay nagsimulang magbago ang paligid. May mga lumang batong nakakalat sa daan. Ang ilan ay may mga ukit na kahawig ng mga simbolong nakita ni Rose sa lihim na lagusan. Lumakas ang kaba sa kaniyang dibdib. Pakiramdam niya ay papalapit na sila sa kanilang hinahanap. Habang sinusundan nila ang gintong manok, nakarating sila sa isang matarik na bahagi ng bundok. Doon ay may malaking talon. Malakas ang agos ng tubig na bumabagsak mula sa mataas na bangin. Napakaganda ng tanawin, ngunit may kakaiba, ang gintong manok ay hindi huminto. Diretso itong naglakad patungo sa talon. Nagtaka sina Rose at Daniel. Paglapit nila ay napansin nilang may siwang sa likod ng rumaragasang tubig. Parang may nakatagong daanan. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay sabay silang tumawid. Nabasa man sila ng malamig na tubig, hindi nila pinansin iyon. Paglampas nila sa talon ay tumambad sa kanila ang isang malawak na kuweba. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Sa loob ng kuweba ay may mga sinaunang haligi. May mga pader na puno ng ukit. At sa pinakagitna ay may napakalaking gusali na yari sa bato. Mukha itong isang sinaunang templo. Tahimik silang nakatayo habang pinagmamasdan ito. Para silang napadpad sa isang lugar na nakalimutan na ng panahon. Dito kaya tayo dinadala ng pulang itlog? Bulong ni Rose. Tingin ko, sagot ni Daniel. Dahan-dahan silang lumapit. Habang papalapit sila sa templo, napansin nilang pareho ang mga simbolong nakaukit sa mga dingding at ang mga simbolong nasa lumang telang iniwan ni Mang Isko. Lalo silang nakumbinsi na tama ang kanilang kinaroroonan. Pagdating nila sa harap ng templo, ay nakita nila ang isang napakalaking pintuan na yari sa bato. Sa gitna nito ay may hugis itlog na uka. Kasing laki iyon ng pulang itlog. Nagkatinginan sila, parang alam na nila ang dapat gawin. Maingat na inilabas ni Rose ang pulang itlog. Paglapit niya rito ay nagsimulang magliwanag ang buong pintuan. Unti-unting lumakas ang liwanag. Pagkatapos ay marahang inilagay ni Rose ang itlog sa uka. Biglang umalingaw-ngaw ang malalim na ugong sa loob ng templo. Nagsimulang gumalaw ang napakalaking pintuan. Dahan-dahan itong bumukas. Napaatras sina Rose at Daniel sa pagkabigla.
Pagkatapos ng maraming taon, muling nabuksan ang sinaunang templo. Mula sa loob ay sumilay ang isang ginintuang liwanag. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Parang huminto ang oras. Maya-maya ay pumasok sila. Sa loob ng templo ay may mahabang bulwagan. Napapalibutan ito ng mga estatwang bato, mukhang mga sinaunang tagapagbantay. Habang naglalakad sila ay napansin nilang tila nakatingin sa kanila ang mga estatwa. Nagbigay iyon ng kakaibang pakiramdam kay Rose. Ngunit nagpatuloy sila. Sa dulo ng bulwagan ay may isang malaking silid. Nang makarating sila roon ay napahinto sila. Sa gitna ng silid ay may isang napakalaking puno. Ngunit hindi ito ordinaryong puno. Kahit nasa loob ng templo, buhay na buhay ito. Ang mga dahon nito ay tila kumikislap na parang ginto. At sa mga sanga nito ay nakasabit ang mga pulang bunga na kahawig ng mahiwagang itlog. Hindi makapaniwala si Rose. Napakarami. Maging si Daniel ay napanganga. Hindi lamang pala iisa ang pulang itlog. Sa ilalim ng puno ay may isang sinaunang altar at sa ibabaw nito ay may isang lumang aklat. Habang lumalapit sila rito, napansin ni Rose na umiinit muli ang pulang itlog sa kaniyang mga kamay. Biglang bumukas ng kusa ang aklat, nagliparan ang mga pahina. Pagkatapos ay huminto ito sa isang bahagi. May lumitaw na mga salitang tila kusang nagsusulat sa papel. Tahimik na binasa ni Rose ang mensahe at habang binabasa niya iyon ay unti-unting nagbago ang kaniyang mukha. Ano iyon? Tanong ni Daniel. Dahan-dahang tumingin si Rose sa kaniya. May halong pagtataka at pangamba ang kaniyang mga mata. Ang puno raw na ito ang pinagmulan ng lahat ng pulang itlog. Nanlaki ang mga mata ni Daniel, ngunit hindi pa iyon ang pinakanakagugulat. May isa pang nakasulat sa pahina. Isang babalang matagal nang nakatago. At ayon sa aklat, ang swerteng dala ng mga pulang itlog ay nagsisimula ng humina. Kapag tuluyan itong nawala, mawawala rin ang kasaganaan sa kanilang baryo. Ngunit may mas nakababahalang nakasulat sa huling bahagi. May isang taong paparating upang angkinin ang kapangyarihan ng puno. At kapag nagtagumpay ito, hindi lamang ang kanilang baryo ang mapapahamak, kundi ang lahat ng lugar na pinagkakalooban ng biyaya ng mahiwagang puno. Napatingin sina Rose at Daniel sa isa't isa. Hindi nila alam kung sino ang taong iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi sila nag-iisa sa paghahanap sa lihim ng pulang itlog. At ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Matagal na nakatitig sina Rose at Daniel sa mga pahina ng sinaunang aklat. Ang mga salitang nakasulat dito ay tila mabigat na pasaning unti-unting ipinapatong sa kanilang mga balikat. Hindi na lamang tungkol sa swerte ang kanilang paglalakbay. Hindi na rin lamang ito tungkol sa pulang itlog. Ang nakataya ngayon ay ang kinabukasan ng kanilang baryo at ng mga karatig na lupain na matagal nang nakikinabang sa biyayang nagmumula sa mahiwagang puno. Tahimik na isinara ni Rose ang aklat. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang mga pahina nito, may isang larawan ang biglang lumitaw. Napahinto siya. Muli niyang binuksan ang aklat. Doon ay makikita ang larawan ng isang dalagang nakasuot ng puting kasuotan. May hawak itong pulang itlog. Sa kaniyang likuran ay ang parehong gintong puno. At sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na pangalan, Elisa. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Naalala niya agad ang alamat na ikinuwento ni Mang Isko. Si Elisa, ang unang nagtaglay ng pulang itlog. Daniel, tingnan mo ito. Lumapit ang binata. Tahimik niyang pinagmasdan ang larawan. Siya ba ang dalagang nasa alamat? Tumango si Rose. Habang tinititigan nila ang pahina, may panibagong mga salita na kusang lumitaw. Parang may hindi nakikitang kamay na sumusulat. Dahan-dahang binasa ni Rose ang mensahe. Kapag muling namunga ang gintong puno at nagbalik ang pulang itlog, may isang tagapagmana na muling tatawagin ng kapalaran. Nagkatinginan sila. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Rose. Hindi niya gustong isipin iyon, ngunit tila siya ang tinutukoy ng mensahe. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng templo.
Kasabay nito ay nagsimulang magliwanag ang mga ugat ng mahiwagang puno. Unti-unting kumalat ang liwanag sa buong silid, nayanig ang lupa, napaatras sina Rose at Daniel. Maya-maya ay may lumitaw na anyo mula sa harap ng puno. Isa itong babae. Nababalot ng ginintuang liwanag, mahaba ang kaniyang buhok at payapang-payapa ang kaniyang mukha. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Para siyang espiritong nagmula sa isang malayong panahon. Hindi makapagsalita sina Rose at Daniel. Dahan-dahang ngumiti ang mahiwagang babae. Matagal ko kayong hinintay. Nagkatinginan ng dalawa. Sino po kayo? Tanong ni Rose. Ako si Elisa. Nanigas si Rose sa kaniyang kinatatayuan. Ang alamat ay totoo. Nakaharap nila mismo ang dalagang naging bahagi ng kasaysayan ng baryo. Ako ang unang tagapagbantay ng pulang itlog, sabi ni Elisa. At ikaw ang susunod. Napayuko si Rose. Parang hindi niya kayang tanggapin ang bigat ng responsibilidad. Ako po, tumango si Elisa. Hindi nagkakamali ang puno. Tahimik ang buong silid. Pinili ka nito dahil busilak ang iyong puso. Napatingin si Rose sa pulang itlog na hawak niya. Biglang naalala niya ang lahat ng nangyari mula nang matagpuan niya ito. Ang sunod-sunod na biyaya, ang gintong manok, ang mga lihim na natuklasan nila. Parang unti-unting nabubuo ang sagot sa lahat ng kaniyang tanong. Ngunit may isang bagay na nais pa rin niyang malaman. Sino po ang taong gustong kunin ang kapangyarihan ng puno? Biglang naging seryoso ang mukha ni Elisa. Nawala ang kaniyang ngiti. May isang angkan na matagal nang naghahangad sa kapangyarihang ito. Naging mabigat ang kaniyang tinig. Noong unang panahon sila ang nagtangkang angkinin ang lahat ng biyaya para sa kanilang sarili. Napakunot noo si Daniel. At hindi sila nagtagumpay? Hindi. Ngunit hindi rin sila tuluyang nawala. Lumamig ang pakiramdam ni Rose. Parang may paparating na unos. Biglang nagliwanag ang isa sa mga dingding ng templo. Unti-unting lumitaw rito ang larawan ng isang lalaki. Matanda na ito ngayon, ngunit mababanaag pa rin sa kaniyang mukha ang matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Siya ang pinuno ng kanilang angkan. Tahimik na nakinig ang dalawa. Sa loob ng maraming taon hinanap nila ang templo. Napahigpit ang hawak ni Rose sa pulang itlog at malapit na nila itong matagpuan. Pagkasabi ni Elisa nito ay biglang nayanig muli ang buong templo. Mas malakas kaysa kanina, may mga maliliit na tipak ng bato na nalaglag mula sa kisame. Nagulat silang lahat. Maya-maya ay may narinig silang mahinang ugong mula sa labas. Parang maraming taong gumagalaw. Agad na tumingin si Daniel sa pasukan. Lumapit siya rito at sumilip. Pagbalik niya, ay namutla ang kaniyang mukha. Ano ang nangyayari? Tanong ni Rose. Mabigat ang kaniyang sagot. Hinahanap na nila tayo. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Paano nila nalaman ang lugar na ito? Hindi na kailangan ng sagot. Sa malayo ay nakita nila ang mga ilaw ng sulo. Papalapit ang mga ito sa templo. 1, 2, 10, marami. At sa unahan ng mga taong iyon ay naglalakad ang lalaking may pilat sa mukha na minsan nang nagtangkang kunin ang pulang itlog. Ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang mas marami pang tauhan. At sa gitna nila ay may isang matandang lalaki na nakasakay sa kabayo. Tahimik itong nakatingin sa templo. Punong-puno ng kasakiman ang kaniyang mga mata. Napabuntong hininga si Elisa. Dumating na siya. Lumakas ang tibok ng puso ni Rose. Alam niyang ito na ang simula ng pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa unang pagkakataon, ang lihim ng pulang itlog ay nahaharap sa tunay na banta. At sa loob ng sinaunang templo, naghahanda ang lahat para sa laban na magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang puno. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sinaunang templo. Mula sa pasukan ay tanaw nina Rose at Daniel ang mga ilaw ng sulo na papalapit ng papalapit. Habang lumalalim ang gabi,
Mas nagiging malinaw ang mga anyo ng mga taong naglalakad sa labas. Hindi na sila maaaring magtago. Natagpuan na sila. Sa gitna ng pangkat ay naroon ang matandang lalaki na tinutukoy ni Eliza. Ang kaniyang mukha ay bakasang katandaan, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding paghahangad sa kapangyarihan. Parang buong buhay niya itong hinanap. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Daniel. Tahimik na pinagmasdan ni Eliza ang papalapit na mga tao. Hindi nila dapat makuha ang puno. Napatingin si Rose sa mahiwagang puno. Patuloy itong kumikislap sa gitna ng silid. Ang mga pulang bunga nito ay tila mga munting ilaw na nagbibigay buhay sa buong templo. Ngayon ay nauunawaan na niya kung gaano ito kahalaga. Kapag napunta ito sa maling kamay, maaaring mawala ang biyayang matagal ng pinakikinabangan ng napakaraming tao. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na tinig mula sa labas. Alam naming naririyan kayo, ang matandang lalaki ang nagsasalita. Isuko ninyo ang pulang itlog. Naging mahigpit ang hawak ni Rose sa mahiwagang itlog. Hindi siya sumagot. Muling nagsalita ang matanda. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Unti-unti siyang lumapit sa pasukan ng templo. Kasunod niya ang kaniyang mga tauhan. Ang kapangyarihan ng puno ay dapat mapasa akin. Napailing si Eliza. Hindi siya nagbago. Napatingin si Rose sa kaniya. Kilalanin niyo siya? Tumango si Eliza. Ang pangalan niya ay Don Aurelio. Tahimik na nakinig ang dalaga. Noong unang panahon, ang kaniyang mga ninuno ang nagtangkang agawin ang kapangyarihan ng puno. Napatingin muli si Rose sa matandang lalaki. Kahit hindi niya ito lubos na kilala, ramdam niya ang lalim ng kasakimang nananahan dito. Biglang sumigaw si Don Aurelio. Pasukin ang templo. Agad na kumilos ang kaniyang mga tauhan. Mabilis silang tumakbo papasok. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay nagsimulang magliwanag ang mga ukit sa sahig. Nagulat ang lahat. Mula sa mga dingding ay kumalat ang ginintuang sinag. Pagkatapos ay may lumitaw na parang hindi nakikitang harang sa loob ng bulwagan. Napahinto ang mga tauhan. Hindi sila makapasok. Nagtaka maging si Don Aurelio. Anong salamangka ito? Tahimik na nakatayo si Eliza. Pinoprotektahan pa rin ng templo ang sarili nito. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pag-asa, unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang harang. Lumakas ang liwanag ng pulang itlog. Parang nararamdaman nito ang panganib. Maya-maya ay nagsimulang manginig ang buong templo. May mga batong nalalaglag mula sa kisame. Nagkatinginan sina Rose at Daniel. May mali. Lumapit si Eliza sa puno. Bahagya niyang ipinatong ang kaniyang kamay sa katawan nito. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Humihina na ang kapangyarihan nito. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Dahil po ba sa mga taong iyon? Hindi lamang. Tahimik siyang tumingin sa puno. Matagal nang nauubos ang lakas nito. Parang bumigat ang mundo ni Rose. Kung tuluyang mawala ang kapangyarihan ng puno, mawawala rin ang biyayang na ibibigay nito. Maging ang kanilang baryo ay maaapektuhan. Biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig. Kasabay nito ay tuluyang nabasag ang harang sa pasukan. Nagtagumpay ang mga tauhan ni Don Aurelio. Masaya silang sumigaw. Mabilis silang pumasok sa loob ng templo. Agad na humarang si Daniel sa harap ni Rose. "Huwag kang lalapit!" sigaw niya. Ngunit hindi nakinig ang mga tauhan. Patuloy silang lumalapit. Habang papalapit ang panganib, lalo ring umiinit ang pulang itlog sa mga kamay ni Rose. Parang may nais itong sabihin, parang may nais itong gawin. Biglang naalala ni Rose ang isang bahagi ng sinaunang aklat. May nakasaad doon na ang tunay na tagapagmana lamang ang maaaring gisingin ang pinakamatandang kapangyarihan ng puno. Ngunit hindi niya alam kung paano. Napatingin siya kay Elsa, parang nabasa ng espiritu ang kaniyang iniisip. Panahon na. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Makinig ka sa iyong puso. Hindi na niya naunawaan
Ang iba pang sinabi nito. Sapagkat sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang magliwanag ng napakatindi ang pulang itlog. Napapikit si Rose. Naramdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kaniyang katawan. Parang may lumang alaala na hindi naman kaniya. May mga larawan sa kaniyang isipan. Mga tagapagbantay, mga pulang itlog, ang gintong puno at si Eliza. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Pagdilat niya ng mga mata, isang nakakagulat na pangyayari ang bumungad sa lahat. Ang lahat ng pulang bunga sa mahiwagang puno ay nagsimulang lumiwanag. Isa-isa, 10, 100, lahat. Napahinto maging si Don Aurelio. Hindi niya inaasahan ang kaniyang nakita. Mula sa mga sanga ng puno ay bumaba ang napakaraming gintong liwanag. Parang mga bituin na bumabagsak mula sa langit. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Rose. Tahimik, matatag. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang tunay na tinanggap siya ng mahiwagang puno bilang tagapagmana ng lihim nito. Ngunit kasabay ng paggising ng kapangyarihang iyon ay may isa pang lihim na unti-unting nabubunyag. Isang lihim na matagal nang nakatago sa pinakapuso ng templo. At ang lihim na iyon ang maaaring magtakda kung maliligtas o mapapahamak ang lahat. Nababalot ng nakasisilaw na liwanag ang buong templo. Ang bawat pulang bunga ng mahiwagang puno ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Ang mga tauhan ni Don Aurelio ay napahinto sa kanilang paglapit. Maging ang matandang pinuno ay hindi makapaniwala sa kaniyang nasasaksihan. Sa gitna ng liwanag ay nakatayo si Rose. Mahigpit niyang hawak ang pulang itlog habang nararamdaman ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kaniyang katawan. Hindi siya natatakot. Sa halip ay nakararamdam siya ng kapayapaan. Parang may gabay na puwersang nakapaligid sa kaniya. Unti-unting lumapit si Eliza. Bagaman isa lamang siyang espiritu, tila mas malinaw na ngayon ang kaniyang anyo. "Natanggap ka na ng puno," sabi niya. Tahimik na tumango si Rose. Nararamdaman niya iyon, parang may koneksyon na nabuo sa pagitan nila ng mahiwagang puno. Ngunit marami pa rin siyang hindi nauunawaan. "Ano ang lihim na matagal nang nakatago rito?" tanong niya. Napatingin si Eliza sa pinakagitna ng templo. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilalim ng puno. Nagulat sina Rose at Daniel nang magsimulang gumalaw ang lupa. Unti-unting bumuka ang sahig. Mula rito ay lumitaw ang isang sinaunang hagdanang bato na puno ng pagtataka ang lahat. Kahit si Don Aurelio ay napatitig. "May lihim pang silid?" bulong ni Daniel. Tumango si Eliza. Doon nakatago ang tunay na puso ng puno. Naging mabigat ang katahimikan. Sa unang pagkakataon ay nakita sa mukha ni Don Aurelio ang labis na pananabik. Ito marahil ang matagal na niyang hinahanap. Bigla siyang sumigaw. "Pigilan ka ninyo sila." Muling kumilos ang kaniyang mga tauhan. Ngunit bago sila makalapit, may nangyaring hindi nila inaasahan. Mula sa mga ugat ng puno ay lumitaw ang makakapal na baging na kumilos na parang buhay. Agad nitong hinarangan ng daan, napaatras ang mga tauhan. Maging si Don Aurelio ay nagulat. "Imposible!" Ngunit hindi pinansin ni Eliza ang kaniyang sigaw. Tumingin siya kay Rose. "Kailangan mong bumaba." "Ako lang po ba?" "Ikaw lamang ang maaaring pumasok." Napatingin si Rose kay Daniel. Bagaman nag-aalala ang binata, tumango ito. "Kaya mo yan." Huminga ng malalim si Rose. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumaba sa lihim na hagdanan. Habang lumalalim siya, lalong lumalamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang liwanag ng pulang itlog ang nagsisilbing tanglaw niya. Pagdating sa ibaba ay tumambad sa kanya ang isang maliit ngunit napakagandang silid. Ang mga dingding nito ay yari sa makinis na kristal. Sa gitna ay may isang pedestal. At sa ibabaw nito ay may isang maliit na kahon na yari sa ginto. Unti-unting lumapit si Rose. Ramdam niya ang kaba. Parang naroon ang sagot sa lahat ng kaniyang tanong. Nang buksan niya ang kahon ay may nakita siyang isang makinang na binhi.
Napakaliit nito. Ngunit tila may sariling liwanag. Kasabay nito ay lumitaw ang mga sinaunang salita sa loob ng kahon. Dahan-dahan niyang binasa ang mensahe. Ang puno ay isinilang mula sa binhi ng pagpapala. Napakunot noo siya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Kapag humina ang puno, kailangang itanim muli ang binhi upang magpatuloy ang biyaya. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Ngayon niya naunawaan, hindi pala walang hanggan ang buhay ng mahiwagang puno. Darating ang panahon na kailangan itong palitan. At nasa kaniya ngayon ang tanging paraan upang magpatuloy ang kapangyarihan nito. Ngunit may isa pang bahagi ng mensahe at iyon ang lalong nagpagulat sa kaniya. Ang binhi ay tutubo lamang sa kamay ng isang taong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Napayuko si Rose. Naalala niya ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya. Bigla niyang naunawaan kung bakit siya ang pinili. Hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa talino, kundi dahil sa kabutihang nasa kaniyang puso. Mabilis siyang umakyat pabalik sa ibabaw. Pagdating niya ay agad siyang sinalubong ni Daniel at Eliza. "Ano ang nakita mo?" tanong ni Daniel. Ipinakita niya ang makinang nabinhi. Nang makita ito ni Eliza ay ngumiti. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Rose ang tunay na saya sa mukha nito. "Nahanap mo na." Ngunit bago pa sila makapag-usap ng higit, umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Don Aurelio. "Ibigay mo sa akin iyan!" Bigla itong sumugod. Kasabay niya, ang ilan pang tauhan na nakalusot sa mga baging. Mahigpit na hinawakan ni Rose ang binhi. Hindi niya ito maaaring ibigay dahil alam niyang kapag napunta ito sa maling tao, mawawala ang layunin ng biyayang ipinagkaloob ng puno. Lumapit si Don Aurelio. Punong-puno ng galit ang kaniyang mga mata. "Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito." Ngunit habang papalapit siya ay biglang nagsimulang magningning ang binhi. Mas maliwanag pa kaysa sa pulang itlog. Napahinto ang lahat. Mula sa kisame ng templo ay bumuhos ang ginintuang liwanag. Kasabay nito ay nagsimulang manginig ang buong lugar. May malalim na tinig na tila nagmumula sa mismong puso ng templo. Hindi ito galit. Hindi rin nakakatakot, ngunit puno ito ng kapangyarihan. At tila may sinusukat itong katotohanan sa puso ng bawat taong naroroon. Napatigil si Don Aurelio. Unti-unting nagbago ang kaniyang mukha. Parang may bagay na inilalantad ang liwanag. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ng lahat ang bunga ng kaniyang kasakiman. Ang lihim na matagal niyang itinatago at ang katotohanang iyon ang magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang puno at ng lahat ng taong umaasa sa biyaya nito. Patuloy ang pagyanig ng sinaunang templo. Ang ginintuang liwanag na nagmumula sa mahiwagang binhi ay bumalot sa buong silid. Lahat ng naroroon ay napahinto, walang makagalaw, walang makapagsalita. Sa gitna ng liwanag ay nakatayo si Don Aurelio. Unti-unting nagbago ang kaniyang mukha. Hindi dahil sa kapangyarihan ng binhi, kundi dahil sa mga alaalang nagsimulang bumalik sa kanya. Parang may salaming inilalantad ang lahat ng katotohanang matagal niyang ikinubli. Nakita niya ang kaniyang kabataan. Nakita niya ang mga panahong mas pinili niya ang kayamanan kaysa kabutihan. Nakita niya ang mga taong kaniyang nalinlang upang mapalawak ang kaniyang kapangyarihan. At higit sa lahat, nakita niya ang kaniyang sariling kasakiman. Tahimik ang buong templo. Maging ang kaniyang mga tauhan ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Unti-unting napaluhod si Don Aurelio. Nawala ang kaniyang galit, nawala ang kaniyang pagmamalaki. Ang natira lamang ay pagsisisi. Lahat ng ito, mahina niyang sabi. Napatingin siya kay Rose. Lahat ng ito ay dahil sa aking pagnanasa. Walang nagsalita. Nagpatuloy ang liwanag at sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, tumulo ang luha mula sa kaniyang mga mata. Napayuko siya. Patawad. Nagulat ang lahat. Maging si Rose ay hindi inaasahan ang mga salitang iyon. Tahimik na lumapit si Eliza. Tiningnan niya ang matandang lalaki.
Ang puso ng tao ay maaaring maligaw. Nakatahimik si Don Aurelio, ngunit may pagkakataon pa ring magbago. Unti-unting humina ang pagyanig ng templo. Kasabay nito ay nagsimulang kumalma ang paligid. Ang ginintuang liwanag ay umikot sa mahiwagang binhi na hawak ni Rose. Pagkatapos ay tila may bulong na umalingaw-ngaw sa buong templo. Hindi ito malinaw na salita, ngunit nauunawaan ng bawat isa ang kahulugan nito. Panahon na upang itanim ang bagong simula. Napatingin si Elisa kay Rose. Alam mo na ang dapat gawin. Tumango ang dalaga. Lumapit siya sa paanan ng mahiwagang puno. Doon may maliit na bahagi ng lupa na tila naghihintay sa binhi. Dahan-dahan siyang lumuhod. Mahigpit niyang hinawakan ang makinang na binhi. Habang ginagawa niya iyon, ay naalala niya ang lahat. Ang kahirapang naranasan ng kanilang pamilya. Ang unang pagkakataong nakita niya ang gintong manok. Ang pulang itlog. Ang mga biyayang dumating. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap. At ang mga taong nakilala niya sa paglalakbay, napangiti siya. Pagkatapos ay maingat niyang itinanim ang binhi. Pagkadikit pa lamang nito sa lupa ay agad itong nagliwanag. Unti-unting kumalat ang liwanag sa mga ugat ng matandang puno. Mula sa pinakailalim hanggang sa pinakamataas na sanga. Lalong lumiwanag ang buong templo. Napapikit ang lahat. Pagmulat nila ay may himalang naganap. Sa tabi ng matandang puno ay may umuusbong ng bagong punla. Maliit pa lamang ito. Ngunit ang mga dahon nito ay kulay ginto, tulad ng sinaunang puno. Napaluha si Eliza. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang bagong buhay na sumibol. Magpapatuloy ang biyaya. Huminga ng malalim si Rose. Pakiramdam niya ay nawala ang mabigat na pasaning matagal niyang dala. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang maglaho ang anyo ni Eliza. Napansin iyon ni Rose. Lumalayo na po kayo, tumango si Eliza. Natapos na ang aking tungkulin. Nalungkot si Rose. Malaki ang naitulong ng espiritu sa kanilang paglalakbay. Ngunit ngumiti lamang si Elisa. Huwag mong kalilimutan ang pinakamahalagang aral. Ano po iyon? Tumingin si Elisa sa kaniya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ang tunay na swerte ay hindi nagmumula sa mahika. Tahimik na nakinig si Rose. Nagmumula ito sa mabuting puso, sipag at pagnanais na makatulong sa iba, tumango si Rose. Yun ang pinakamahalagang bagay na kaniyang natutunan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng naglaho si Eliza. Kasabay nito ay naging payapa ang buong templo. Lumipas ang mga araw. Magkakasamang bumalik sa baryo sina Rose at Daniel. Kasama nila si Don Aurelio at ang kaniyang mga tauhan. Ngunit hindi na sila katulad ng dati. Nagbago na ang matandang lalaki. Sa halip na angkinin ang kayamanan para sa sarili, ginamit niya ang kaniyang natitirang yaman upang tumulong sa mga mahihirap na pamayanan. Unti-unti niyang itinuwid ang mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan. Samantala, lalo pang umunlad ang baryo ni na Rose, hindi dahil sa mahiwagang kapangyarihan lamang, kundi dahil natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng pagtutulungan. Nagkaroon ng masaganang ani. Lumago ang kabuhayan ng maraming pamilya at naging mas maayos ang kanilang pamumuhay. Ang pulang itlog naman ay hindi na muling ng itlog ng iba pa. Natapos na ang tungkulin nito. Ngunit itinago ito ni Rose bilang alaala ng pambihirang paglalakbay na nagbago sa kaniyang buhay. Lumipas ang maraming taon. Naging isa si Rose sa pinakaginagalang na tao sa kanilang baryo. Hindi dahil siya ang nagtaglay ng mahiwagang pulang itlog, kundi dahil sa kabutihan at pagmamahal na ipinakita niya sa kapwa. At sa tuwing may nagtatanong tungkol sa lihim ng kaniyang swerte, palagi siyang ngumingiti at sinasabi, ang swerte ay dumarating sa mga taong marunong magbahagi ng biyaya. At sa kailaliman ng kabundukan, patuloy na lumalaki ang bagong gintong puno. Tahimik itong nagbabantay, handang magbigay ng pag-asa sa susunod na henerasyong mapapatunayang karapat-dapat sa biyayang taglay nito. Wakas.